So, NU at saka FEU, yung laro kahapon, ano. So, ito yung nagpapatunay na walang import yung NU. Pero NU is hustling. Sa hustle stats, offensive rebounds, out-rebounded daw yung FEU. So, bakit? Kasi pag wala kang import at alam mong mas malalaki yung kalaban, mas ano ka, active ka. Okay? Mas active ka kasi mas masipag kang bumax out, mas binabasa mo yung talbog ng bola kasi pag matatangkad kayo o reliant kayo no, confident kayo masyado na matatangkad kami, may import kami, iba-box out lang namin to. Pero you can never box out quicker feet. Pag sinabi mong quicker feet is bago mo pa sila itulak palabas o i-box out, baka sila na buma-box out sa'yo. No? At saka mas gusto, yun yung desire, yun yung sinasabi ng ibang mga analyst at mga ex-varsity players na ang rebounding daw, it's all about desire. No? Diba, Dennis Rodman, aside from pinag-aaralan yung talbog ng bola, it's his desire to get the ball. Yun yung nagpanalo sa FE, panalo sa NU. Tsaka syempre, saan ka nakakita si Steve Nash Enriquez inaagaw, yung may mga turnover ding na cause yung NU sa mga point guards o guards ng FEU. Yun. Saan ka yung buzzer beater ni Steve Nash Enriquez is of a steal. So, ano yung move na ginawa nung guard, nung FEU player para maagaw ni Steve Nash Enriquez yung bola? It's a crossover. Sometimes, experienced players, inaabangan na lang yung ano mo. Inaabangan na lang yung pag-change mo ng ano, yung paglipat mo sa kabila. Kung left ka nag-dribble, inaabangan na lang nila yung paglipat mo sa right and vice versa. Sometimes they put a hand on the middle, anticipating na kaya nga importante dun yung behind the back. Kasi pag nakalagay yung kamay niya dun sa in front, yung behind the back is your counter. So, hindi kanya basta-basta maagawan if you put the ball behind your back and establishes your dribbling. Kasi ang gagawin niya, second move na gagawin niya, padadaanin ka niya and then tsaka niya tatapikan. That's why, people use the jab. Kasi yung jab, you protected the ball with your body, pero pag sometimes tatamaan yung arms, yung hand, and even your leg. Yung nga sinasabi ni Michael Jordan sa MVP.com 9 times out of 10 ang tinatamaan yung parte ng katawan niya kasi protektado niya yung bola. So bakit ka, diba? Kung magdi-dribble ka rin lang, make sure you protect the ball with your ball. Hindi ka dapat magko-crossover sa mga experienced players. Very seldom. O kaya mag-head and shoulder fake ka na lang. Pag nag-head and shoulder fake ka, tsaka ka mag-crossover. Kasi pag nag-head and shoulder fake ka, nawala na yung defender sa defensive stance. Ang purpose mo talaga doon is mawala siya sa defensive stance. Kasi pag hindi natanggal yung defensive stance niya, alam niya na gagawin mo. Susundan ka na lang nun. So, yun lang po.